Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mainit na usapin sa Chacha. No, kung maalala ninyo, si Speaker Martin, bago po sila mag-close ng kanilang session nung holiday, sinabi po niya na pag-uusapan ng charter change sa pag-o-open nila ng session itong January 22nd or 24th. Correct me if I'm wrong. Isa yon sa mga pag-uusapan. Ganon din po si Congressman yung 3rd District sa 1st District ba o 3rd District sa Pampanga, no? Na nais nila na magkaroon ng charter change. For what? Kasi ang gusto nila medyo amyendahan o baguhin yung economic provisions sa ating konstitusyon. Kasi ang dahilan nila they want na makapasok na yung mga ibang mga investors na gustong mangalakal sa atin, kaso napipigilan sila o umaayaw sila because of the economic provisions doon sa konstitusyon. No, yan naging usapin nga yan, kaya nga yung mga Duterte Burak supporter, binatikos yan na talagang si Martin power play, may gustong maging prime minister, 'di ba? Ayan din yung sabi nito, yung inyong ate daw ng bayan, ako maldita ng bayan na tawag ko diyan kay Senator Amy Marcos. 'Di ba nagparinig baka may gustong maging prime minister na hindi manalo sa pangulo. O 'di ba? O sino 'yon? They alluded that is Martin Romualdez, her own cousin. O, di po ba? O, tapos sabi talagang may ambisyon si Tambaloslos maging presidente. So what? Everybody is dreaming or may ambisyon maging presidente. Lahat yan. O, bakit si speaker lang ang binibira ninyo? O, dahil tatakot kayo, no? Tatakot kayo sa mga Marcos loyalists na inaakala nyo small numbers lang. Diyan kayo nagkakamali, no? So, yan nga po, eto na. O, sabi ko sa inyo, maraming kaganapan ngayong bagong taon na ito. Kasi, itong si Buwakang Ina, naglabas ng video niya na meron daw isang babaeng representante o kongresista na nagbigay sa kanya ng info na si speaker daw po ay nagsusuhol na ng 2 million per congressman or women. Yung 316 seats sa Kongreso, sabi niya nga 632 million ang ginastos. Galing yan sa kaba ng bayan ni Speaker. Pangsuhol para sa People's Initiative. Isa sa mga paraan para magkaroon ng charter change sa konstitusyon. Ayun po yan. Kasi 3 po ang pamamaraan para magkaroon ng charter change. Correct me if I'm wrong. Yung CONAS, Constituent Assembly, CONCON, Constitutional Convention, and the People's Initiative. No? So, sinusuhulan daw. Tapos, para daw magpirma-pirma yung mga tao na, ganito, gusto nila, ganito, gusto nila, ganyan. So, ayaw namang sabihin kung sino yung kongresista na yon. O, eto, ang nangyari. Eto, may naglabas ng balita, ha? ABS-CBN, dito natin kukunin. Kasi bakit? Kasi chinek ko na rin ito. O pati yung Abante, nagbigay niyan, ano-ano pa, ha? Eto na lang sa ABS-CBN na lang, no? 100 pesos per signature? O, lawmakers flag alleged push for charter change. Ha? Sino nagsabi niyan? Albay Representative Lagman said mayors from his province were summoned to a meeting on January 5th and were given sheets of paper that they were to have their constituents sign. O, ayan, mukhang hindi ba lalaki yung puting ahas ni Maarlika o ni Boljak TV o ni Buwakang Ina sa Kongreso? Kasi sabi niya, babae daw eto, lalaki. Diversionary tactic. Quote, sabi ni Lagman, during the meeting,
They were informed that people's initiative will be used as a mode of amending the Constitution, and they were given mobilization funds and the forms to be signed by at least 3% centum of the registered voters of the legislative district to which their municipalities belong. Ay nang sabi ni Lagman, mukhang nagtutugma dun sa sinabi ni Buakang Ina. Voters who will sign the petition for people's initiative will be given 100 pesos each, 50% of which has already been advanced to the municipal mayors and respective coordinators. This movement is apparently nationwide as congressmen belonging to various political parties had been sent the necessary forms. Lagman did not say who is behind the alleged campaign. Pero, itong mga katulad ni Buakang Ina and their minion, the malicious mind of theirs will allude that it is the Speaker of the House. Kasi siya ang nagsalita eh. Di po ba? Tama, mali. Now, kung may problema dito si Lagman, dapat pagdating pagbalik nila sa session, dapat magpatawag siya ng special session. Sino? Di ba? Hindi natin ito ipipikit mata. Dapat ito, since ito ay form of corruption, no, bribery, bakit nyo ginagawa yan? No? Ginagamit nyo ang pondo ng bayan. Ngayon, ayaw sabihin ni Lagman kung sino yung behind that campaign at yung katotohanan. Siguro meron mga nagsabi sa kanya. Ito pa, may isa pa dyan, yung isang TikTok queen, Kabataan flag separate but similar attempt. Kabataan Party List Representative Raul Manuel meanwhile has uploaded a photo of a paper similar to what Lagman showed reporters. Nagpakita pala siya, no, yung papel daw, The initiative hopes to make the Senate and the House vote jointly instead of separately when deciding on any amendment to or revision of the Constitution. Document being circulated show, quote, "We are aware that the petition shall be filed with the Commission on Election for the proposal to amend Article 17, Section 1 of the 1987 Constitution through People's Initiative. We fully understand the proposition, its rationale, its advantages, as well as its consequences and effects, as we have read the full text and context thereof, which were explained to us in our dialect or in a language known to us." Ayun po yung nandun sa parang flyer, no? "We know that our signatures constitute our approval of the proposed constitutional amendment and consent to the filing of the instant petition." Ayun daw po. "Noting that a certain attorney Anthony Abad is authorized to file the petition on the signatory's behalf." May binanggit pa dito si Manuel. Magpaliwanag po kayo. Ano lang ang sabi dito ni Franz Castro? Chacha is not the most pressing issues. Mukhang walang kakampi. Okay? So, dito, no, ang allusion, si Speaker Martin Sininong. Ang tanong dito, kailangan, kung gusto nyo, Lagman, Manuel, patawag kayo ng hearing. I-hearing nyo yung mga kapwa nyo congressman dyan, no? Kung ang ayaw ninyo, voice out kayo. Malay natin, baka ito, isa na namang smear campaign kay Speaker. Kasi binlurt out niya Sinabi niya, malay nyo, may mga talagang disgruntled, yung mga ayaw talaga sa kanya, gumawa ng ganyan at pinapakalat. Kailangan, imbestigahan. Lagman, mga makabayang black, imbestigahan nyo na to, imbestigahan nyo. Diba? Hindi yung tutulog-tulog kayo dyan. However, ito, mukhang merong kumakampi dyan sa initiative na yan, no? Sa balita po ng Manila Bulletin, Ex-Solon insists Chacha via People's Initiative has legal basis as proposal gains stem among Albay mayors. Ano yung sabi ni Lagman? Nagsimula na sa Albay yung mga mayor dyan. Ito nga, ito, A former congressman has refuted
Albay 1st District Representative Edsel Lagman's assertion that charter change through People's Initiative now is now advocating does not have a compliant implementing law. Lawyer Alfredo Garbin Jr., ito yata yung kanina sinasabi ni Manuel, a former nominee of Ako Bicol Party List in the House of Representatives, believes that it's lawful for constitutional amendments to be directly proposed by the Filipino people. Ito ang tanong dito, can you refute yung sinasabi ni Representative Lagman na may nag-aabot ng 100 pesos kada signature ng inyong mga constituent? Kaya delikado ito. Report said that 15 of the province's 18 mayor joined the discussion. A signature campaign is part and parcel of the PI mode. Nako, 15 out of 18 mayors pumunta daw po dun sa discussion. Siguro gusto mapaliwanagan o maliwanagan. Okay? Now, yan sa Kongreso yan former Ako Bicol Party List yun. Meron po tayong video dito, again, courtesy of UNTV. UNTV, maraming salamat po sa inyo, no? At hindi nyo po ako kinaka-copyright. Doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa UNTV YouTube channel o their Facebook page, subscribe po kayo dahil ito po ay hindi magbabalita ng mali at sila po ay makajos. Okay? So, ito po kasi merong dalawang senador dyan na naglabas ng saloobin. Tingnan natin, panoorin natin, just 50 seconds lang po. Kinondena ng ilang mambabatas ang umano'y panunuhol sa mga distrito at lokal na pamahalaan upang pumirma sa isang People's Initiative para sa pagsulong ng charter change o CHATCHA. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ibinibenta ang konstitusyon. Dagdag ng presidential sister, aabot umano sa 20 milyong piso ang ipinangakong pondo sa mga distrito sa Region 1, 7 at Leyte sa mga makakakalap ng sapat na pirma. Si Senator Jinggoy Estrada naman, tinawag na unethical at illegal ang napabalitang pag-solicit ng pirma kapalit ng 100 piso. Anya, constitutional right ang People's Initiative at hindi dapat isinasagawa ng sapilitan. Kinondena ng ilang mambabatas ang umano'y panunuhol sa mga distrito at lokal na pamahalaan upang pumirma sa isang People's Initiative para sa pagsulong ng charter change o CHATCHA. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ibinibenta ang konstitusyon. Dagdag ng presidential sister, aabot umano sa 20 milyong piso ang ipinangakong pondo sa mga distrito sa Region 1, 7 at Leyte sa mga makakakalap ng sapat na pirma. Si Senator Jinggoy Estrada naman, tinawag na unethical at illegal ang napabalitang pag-solicit ng pirma kapalit ng 100 piso. Anya, constitutional right ang People's Initiative at hindi dapat isinasagawa ng sapilitan. So yan po, no, malinaw sa balita. Pero narinig nyo yun? Hindi aabot sa 2 milyong piso. Does it ring a bell, mga kababayan? 'Di ba sinabi yan ni Buwakang Ina? Pero ang sabi niya, yung source niya, babaeng kongresista. Pero si Amy Marcos, nagsabi na aabot ng 2 milyon. Mukhang meron na rin akong naiisip. So mga kababayan, no? Ulitin ko, napapaisip tuloy ako Sa dami ng mga puting ahas ng Buwakang Inang ito, mukhang isa doon ay yung inyong ate ng bayan. Kasi nagtutugma yung kanilang Pero tama naman si Senatora Amy Marcos at si Jinggoy, no? Silang dalawang senador ang maingay dyan na hindi for sale. Huwag kayong gumawa ng ganyan. Kung kayo man dyan sa Kongreso, no? Kung totoo man, kasi binabalita na, o si Lagman, meron ng yan, siguro may sources na. Kung totoo man to, please, Jinggoy Estrada,
Robin Padilla, ikaw dyan sa constitutional reforms, ano ka? Chairman ka. Paanohin mo to? Senate hearing kayo dito. Hindi po maganda yan. No? Na binibili nyo ang boto ng tao. Sanay na sanay silang bumili ng boto ng tao sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. That is so wrong. Itong mga anti-government na mga influencer tulad nito, sasalsalin yan at ibiblame yan na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat talaga, imbestigahan yan. Sa akin pong opinion, imbestigahan nyo yan. Hindi pwede yan dahil hindi po magandang imahe yan. No? Senator Jinggoy, yung kaibigan mo si Robin, patawag na yan pag open ng session. Di po ba? Kayo po. Bahala na kung anong dito kasi itong mga to. Mga kakampi naman nila, mga dilaw ang gumawa niyan. Gusto nila, yun na lang forever na napaka-perfect sa tingin nila nung constitution na ginawa nila. Ewan ko. No? Kaya yan, no, mga kababayan, hanggang dyan lang. Kailangan maimbestigahan ito. Unscrupulous act, no, na binibili ninyo ang boto para maamyemdahan ang constitution. Walang ganon. Bawal yon. Dapat malaman kung sino yung nagpapakalat niyan. Kung si speaker, sosoplakin natin siya. Walang ninong-ninong dito. Walang ninang-ninang dito. Pag gumawa kayo ng mali, fair tayo dito. Hindi porket binoboljack natin ito, sila lang. Hindi. Lahat. Pati ang Pangulo, si Sandro, kung gumawa ng kabalbalan yan, lahat sila. Wala tayong sasantuhin spirit of fairness. Hindi porket government, itong simple talkies, magiging bulag tayo sa kamalian, sa kabalbalan, sa korupsyon ng mga miyembro ng gobyerno. Hindi po. Kung mapapatunayan ito, susuplakin natin sila. Managot sila. Di ba? Yun lang po. Hindi po tayo bulag. No? Hindi tayo one-sided. Kung may pagkakamali, birahin. White is white, black is black. Ganun po yan. Walang pagtatakpan dito kay simple talkies. Sabi ko sa inyo Di ba? Hindi tayo yung mga bulag o member ng kulto. Yun lang yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.